Isang araw ay bigla siyang namatay at muling isinilang bilang isang sanggol na walang kapangyarihan. Nagtaka siya kung sino ang mga taong nasa harapan niya at tinawag nila siyang Arthur at hinala niya na siya ay na-reincarnate. Naisip niya na pagkatapos ng kanyang walang bilang na mga tagumpay siya ay babagsak bilang isang walang magawang sanggol. Sina Alice at Reynolds ay mabuti siyang inalagaan at mukhang kumbinsido sila na anak nila siya at sa palagay niya at makatwiran iyon, gayunpaman ay hindi siya masaya o marahil ito ay dahil sa isang patuloy na pakiramdam ng takot, hindi niya kontrolado ang kanyang mga pangangatawan sa paggalaw. Wala sa mga nangyayari ang ayon sa kanyang gusto at ang katawan niyang ito ay parang bilangguan, patuloy niyang nais na magising ngunit patuloy ang kakaibang panaginip na ito kaso sa kasamaang palad. Ito ang malupit na realidad na kanyang haharapin mula ngayon. Sa kabila nito ay nasaksihan ni Arthur ang isang bagay na mas kakaiba pa, kaya ng kanyang tatay na magpakita ng mahika at gamitin ito upang palakasin ang kanyang sarili. Ang kanyang nanay ay mayroon ding mahika na ginagamit niya upang pagalingin ang kanyang tatay. Nagtataka si Arthur kung paano gumagana ang mahika at dahil ito ay isang kapangyarihan na hindi niya kilala sa kanyang nakaraang buhay. Tunay siyang nabighani sa mahika at nais niyang makakita pa ng higit at upang magawa ito, napagtanto niyang kailangan niya munang lumaki. Samantala ay pumasok ang kanyang tatay sa gubat at nilupig ang isang halimaw gamit ang kanyang mahika sa pagpapalakas, di nagtagal ay dumating ang kanyang grupo ng mga kaibigan upang maglibang at malamang silang lahat ay magkakaroon ng mahalagang papel sa susunod na kwento. Bumalik kay Arthur dahil wala siyang ibang magawa ay sinuri niya ang kanyang paligid at sinipsip ang maraming kaalaman hanggat maaari, dahil saan man ay may mga kaalaman at kapangyarihan at bumalik si Reynolds sa bahay pagkatapos ng pangangaso, at nagtataka si Arthur kung siya ay nasa isang lipunan na kung saan bawat isa ay pinapayagang magmay-ari ng sandata. Kung ito nga ang kaso ay nangangahulugan ito na may antas ng panganib sa labas na nagtulak dito. Naniniwala si Arthur na makatwiran lamang na makuha niya ang mga kapangyarihan sa lalong madaling panahon upang umangkop sa mundong ito. Marami siyang tanong na sa kasamaang palad ay hindi pa niya maaaring itanong, ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagkabigo ay masaya pa rin siya dahil nakakaranas siya ng mga tunay at walang kapantay na sandali kasama ang kanyang mga magulang. Sa kanyang nakaraang buhay ay wala man lang siyang kalayaan na matulog ng mapayapa dahil sinusubukan siyang patayin ng kanyang mga kaaway gabi-gabi. Ngayon na nararanasan niya ang kapayapaan, nasanay na siya sa kanyang bagong buhay.